Makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Hello mga kapard, at kung bago ka lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe to my YouTube channel. I-click ang button para lagi kang updated. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Cabral Files. Viral ngayon ang video ni Congressman Leviste na di umano ay iligal na pumasok sa opisina ni dating DPWH Yusek Cabral. Ang mainit na tanong dito ay, pwede nga bang gawing ebidensya ang mga DPWH files na nakuha ni Congressman Leviste? What? O ang kasalukuyang hawak niyang mga DPWH files na galing kay Yusek Cabral. Ayon sa Rule 128, Section 3 ng Rules of Court, sinasabi rito na dapat ang ebidensya ay relevant at competent. Anong ibig sabihin? Una, dapat may kinalaman sa kaso. Pangalawa, ang pinakaimportante ay hindi ito ipinagbabawal ng batas. So, kung ang DPWH files ay may kinalaman sa mga anomalya at katiwalian, relevant ang sagot dyan. Pagdating naman sa documentary evidence, dahil dokumento ang pinag-uusapan natin, papasok ito sa Rule 130, Section 3 at 20 at 22. Of course, ng Rules of Court. Ito ang tinatawag natin Best Evidence Rule at Authentication. Paano? Simple lang, kailangan patunayan na ang dokumento ay tunay, totoo, ibig sabihin, hindi peke. Kaya, mas maigi, mas maganda kung ang dokumentong nakuha niya ay original o merong nakalagay na certified true copy. Nice. Paano kung screenshot lang? Hindi pwede. Kasi kung screenshot lang, hindi natin malalaman ang kanyang pinanggalingan. Pangatlo, kung ang DPWH files naman ay digital files, paano gagawin? Kung ang files na nakuha ay email or naka-PDF o soft copies, base sa Rules on Electronic Evidence, pwede yung gamiting ebidensya basta meron niyang integrity at reliability. Anong ibig sabihin? Meron niyang email headers, timestamps, metadata, o kaya naman testimony ng IT or records officer. Pang-apat, dahil ang DPWH files ay tinuturing na pampublikong dokumento, ayon sa Rule 132, Section 33 ng Rules of Court, ang mga dokumentong galing sa gobyerno, gaya ng DPWH records na hawak ni Congressman Leviste, ay may tuturing na public documents. Ibig sabihin may presumption na regular ang paggawa nito at hindi basta-basta pwedeng sabihin na peke ang mga ito. Panglima, kailan hindi tatanggapin ang mga ebidensyang ito ng korte? Ayon sa Article 3, Section 2 ng ating konstitusyon, meron tayong tinatawag na proteksyon laban sa unreasonable searches and seizures. Mga halimbawa nito ay kung ang file ay nakuha sa pamamagitan ng pagnanakaw, panghahack, o kaya naman ay kinuha ng parusahan o walang authority. Dito na papasok ang Fruit of the Poisonous Tree Doctrine. Narinig nyo na ba yan? Ibig sabihin kung gaano kabigat ang ebidensya. Kung illegal naman ang pagkakakuha nito, pwede itong exclude ng korte. Ibig sabihin hindi ito maaaring gamiting ebidensya. Pang-anim, dumako naman tayo sa Data Privacy Limitation. Ayon naman sa Republic Act number 1073 o ang Data Privacy Act of 2012, saklaw nito kung ang files ay may personal data at walang lawful purpose. At higit sa lahat, walang otoridad ang kumuha. Pang-pito, kung mapapatunayan na ang laman ng mga DPWH files
Pwede itong magsilbing ebidensya sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 7080, Plunder Law, falsification of public documents ayon sa Revised Penal Code, at malversation of public funds ayon sa Revised Penal Code. So, para balikan natin ang tanong kung pwede ba na gamitin sa court bilang ebidensya ang mga nakuhang files ni Congressman Leviste. Ang sagot, pwede pero hindi automatic. Ayan na ang kanyang pagkakakuha ay sa legal na paraan. Para sa katotohanan at pananagutan, muli ito po ang White Lion Returns.